dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Car back, sauce in hand. Magtatanong na uli ako, sir. Sige. Umiwas na. Sige, Bro Jando. Magtatanong uli ako, sir. Umiwas Ano na. yan? Ngayon, si Pedro ay binigyan ng authority. Okay, susi. Binigyan ng susi para makapasok ang tao sa kaya ng Diyos. Makapasok. Anong susi? Anong susi para makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Mali na naman. Mali na naman. Ang susi na binigay authority yon na ano man ang kanyang ipahintulot sa lupa, papahintulot sa langit. Ano man ang kanyang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Hindi yung susi para ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Ay, Pastor, kanina ka pa. Tama na, Pastor. Kanina ka pa mali-mali. Kanina pa to, mali-mali ang mga pinagsasabi. Angel. Yes. Angel. Ginawang gatekeeper si Pedro. Okay, sir. Sir, pakibasa nga, sir, para... Okay, wag niyo munang tawanan, sir. Ano? Pakibasa yung 19. Ginawa mo kasi ginawa mong literal na gatekeeper si Apostol Pedro. Ano yun, may gate? 16:19, sir. 16:19, sir. Pakibasa. Sige. Ating basahin sa Matthew chapter 16 verse 19. Okay, ito yung gusto niyang ano natin. Sige. Chapter 16 verse 19, babasahin ko na. Ang sabi ganito, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, will have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth, will have already been loosed in heaven. Okay, sir. Pag sinabi ba natin kiss, konti o marami? Isa lang yan, bro. Hindi, may is eh. Kiss. Sa pagkalagay lang yan, nilagyan niya ng S, pero isa lang talaga yan. Sige, Tagalogin nga natin kung mga susi ba. Sige bro, Tagalogin ko ba kung mga susi ba bro, ha? Ito. Mga susi. Ibigay ko sa iyo ang mga susi. Mga susi. At sige. Ba't iba-iba to? Sige. Sa Matthew 16:19, mga susi. Go ahead. So ngayon, si Apostol Pedro ay binigyan ng authority. At nandun sa kanya ang mga susi. Tama? Okay. So, ibig sabihin yan, tinuro ni Jesus Christ, upon this rock, I will build my church. Ibig sabihin, siya ang pundasyon. So ngayon, binigyan niya ng... Siya ang founder. Si Hindi. Jesus ang founder, si Pedro ang foundation. Si Jesus ang founder, si Pedro ang foundation. Para bang ano bro, gagawa ka ng building. Yung builder, hindi yun yung foundation. Ang foundation, bato. Alam nga naman yung founder, yung bato. Magkaiba yun. Dalawang entity yun. Founder and foundation. Kung sabaga, ikaw na founder, meron kang gagamiting material para ma-build mo na matibay ang iyong building. Yun yung foundation. So si Pedro, he is the foundation of the church. Wala na tayo man dyan. Si Kristo ang establisher. Establisher or founder. Siya ang builder, siya ang establisher. Hindi siya ang foundation. Ang foundation si Apostol Pedro. Pakibasa nga ang 1 Corinthians 3:9. 1 Corinthians 3:9. Bakit trabuda ka 1 Corinthians eh? Ang tanong mo Matthew 16:18. Saan maabot na po? Pastor. Kasalanan yun. Ano ba yan?
ang sabi ko sa iyo bro kanina sa Matthew 16:18 si Peter ang rock foundation doon. Pag tatakbo ka ng ibang talata, iba namang usapan 'yon. Yung Kakasabi ko pa nga ang Colossians tatag ng ano diyan ang iglesia natatag na ang Matthew itinatag pa lang. Kaiba yung konteksto. Ano ba naman? Magkaiba ang konteksto no. Kaya nga sabi ko sa Matthew 16:18 si Peter ang rock at rock foundation. Wala akong sinabi na ibang talata. Kaya nga sabi ko na huwag kang tatanong sa ibang talata eh. Yung sabi ko kanina. Yung mga susi. So, bilang binigyan ng authority, so ngayon, paano ginamit ni Pedro ang bagay na yon? Ano man ang kanilang hindi lang si Apostol Pedro, pati yung ibang mga apostol. Matthew chapter 18 verse 18. Itong sabi. Okay. Ito, basahin ko. Sabi ganito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa, ipahintulot sa langit. Sa madaling salita, yung mga ipinahintulot nila sa lupa, may pahintulot sa langit yon. Yung mga ipinagbawal nila sa lupa, pinagbawal din sa langit yon. Ano ibig sabihin nun? Authority. Okay. So ngayon, Mga susi, diba? yung mga susi, hindi naman literal na susi yun, di ba? Yes. Hindi literal yan. Tama. Yun ay spiritual. Tama po? Yun ang Tama? Spiritual yun. May ibig sabihin yun sa spiritual. Sige, granting spiritual. So ngayon, nabasa niyo na ba ang Acts 2:38? Acts 2:38. Bautismo ka sa pangalan ni Kristo. Okay. So ngayon, ang ibig sabihin naman noon, authority naman yon. Authority of Christ. Yung onoma na nakalagay doon, yung onoma, ang ibig sabihin noon, authority naman. Yun ang meaning ng onoma ilagay, doon. sir. Ilagay. Ha? So, di ba, ginamit ni Pedro, lumakas na siya, di ba? Pinalakas siya ng Panginoon. So, ngayon, nung lumakas siya, siyang kauna-unang nangaral ng ebanghelyo. Hindi bro, yung meaning ng ano bro, yung meaning nung name of sa pangalan ni Kristo sinasabi sa Acts 2:38 na gusto mong gamitin kasi oneness ka eh. Oneness ka, alam ko yun eh. Kaya alam ko yung style mo. Kanina ka pa, simula pa lang, alam ko na yung style mo. Kaya nga hindi ka umuubra eh. Ilagay sa screen at unawain natin ang talata. Yun na nga. Ito, yung onoma, yung onomang tinutukoy doon na in name of Jesus, pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus, yung onoma doon, ang meaning ng onoma doon, ito. Para makita ninyo ano ang meaning ng onoma na nakalagay doon. Dami tayo Bible scholar. Ayan. Ang meaning ng onoma, rank, authority, interest, pleasure, command, excellences, deeds, etc. Yan ay nasa, onoma. Sa BibleStudyTools.com. Dito naman tayo sa Thayer's Greek Lexicon. Ito ay tumutukoy sa rank, authority, by one's command and authority. Yan, by one's command and authority. So hindi siya So ngayon, ang tanong ko, literal na pangalan. Meaning ba dyan do, yung sinabi in the name of, ang meaning ng kapatid, in other sense, in the authority of. Yan yung binasa ni In the dyan do. authority of. Para bang ganito, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mahal na mayor, ako po ay nagsasabi po sa inyo na ligtas na tayo sa mga kriminal. Hindi ibig sabihin na dala ko ang pangalan ni Mayor, ang pangalan ko yung Mayor na namin. Mali. Authority ni Mayor ang hawak ko. Ganun yun, sa ngalan po ni Mayor. So, Para mas maintindihan mo, kapatid na pastor, sandali po, para mas maintindihan mo, may binyag din si may binyag si John the Baptist. Si John the Baptist. Kaya nga Ang mga Hudyo may ganun distinguish. din. Kaya
dahil wala kang proper theology, hindi ko alam kung sino nagturo sa'yo, mali-mali na naman interpretation mo yan. Pag bautismo sa ngalan ni Jesus, akala mo Jesus lang. Ibig sabihin yan, pag talagang pinag-aralan mo yan, yung sinasabi ni Jesus na bautismoan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa paraan ni Jesus Christ. So mali na naman Brother Angel, interpretation mo ang dyan. ibig pala niyang sabihin Oo. sa to, pastor, ang ibig mo palang sabihin sa Acts 2:38, binyag ni Kristo ang gagamitin dahil sinabi ni St. Peter na Oo. binyag ni Kristo. Yan ba ang point mo, pastor? Hindi, pangalan lang ni Jesus. Okay, so- Yun Kaya ang nga, point niya. Kaya nga, ang Kita natin- binyag gagamitin sa Yung pangalan binyag ni yun eh. Jesus. Pangalan ni Jesus ang gagamitin sa pagbinyag kasi Yes, sinabi sir. ni Pedro Teka na pangalan ni Jesus, kaya yun ang gamitin. Yun ba ang point mo? Teka lang, Pastor? sir. So, ang ano ko kanina, magkano kayo? Hindi, di ba sabi mo, authority, di ba? sabi mo, klaruhin natin to, no, para maunawaan ng mga manonood kasi akala ko kasi, ako kasi nakikinig ako sa inyo, then ngayon pa lang, ang umabot ka na sa Acts 38. Ano bang point mo sa Acts 38? Ba't ka umabot dyan? Okay. Dahil ipinapaalam mo ba sa amin na ang pangalan lang ni Kristo ang gamitin sa pagbinyag? Yun ba? Dahil sinabi ni Pedro. Oh, at mali ang Trinity. At mali ang Trinity. Yun ang point niya rito eh. Ay, yun ba ang Salitan niyo point mo? muna, sir. Mali ang Salitan niyo Trinity. muna, Dili, Yun ang point niya. pakinggan muna natin siya dyan do. Kasi ako, actually nakikinig ako, nalito ako kasi ang dami ng topic. Ano ba pinaka-topic mo ngayon sa Acts 2:38? Okay, so ngayon, ito na yan, sir. So makita natin si Peter ang binigyan ng authority, ng keys. At alam natin na yun ay spiritual, hindi yun literal. So ngayon, sa spiritual, makikita natin doon yung susi. Una ay ang pagsisisi. Pangalawa ay pagpapabautismo sa Ayaw mo na pangalan ba ni dyan? Jesus. Pakinggan muna natin dyan. Ano ba At yung point niya para... pangatlo ay mapuspos tayo ng banal na espiritu. Ibig sabihin, susi yon sa kaharian ng Diyos, parang isang tao makasalanan, yung eklesya na dating mga makamundong tao ay magpapagong What did you say, buhay na huh? kasama si Kristo. Why did you Yung say ano that? natin, yung true church dito, ito Eva, na makamundong makanan, why did you pero say, huh? nakikinig ng magandang balita, sila ay nagbago, sila ay nagsisi, nanampalataya, nagsisi, nagpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesucristo, tumanggap ng banal na espiritu at ngayon ay namumuhay ng merong kabanalan kasama si Amen. Kristo. So ngayon, yung ecclesia, yung church sa Matthew 16:18, yun yung true church founded by the Lord Jesus Christ. Tama po ba? Yes, of course. Ano ang point mo? Actually, ang tanong, ang pahayag mo, ang layo ng punto mo, ano yung point mo? So, ang point natin, okay, so ang title natin, True Church, diba? So, ang pinaka-point ko dito, yung kiss doon na tinutukoy ni Apostol, kiss doon na binigay kay Pedro, authority, unang kiss, no, sa Acts 2:38 ay kinakailangan ng isang taong makasalanan ay magsisi sa kanyang kasalanan. Pangalawa, para maugasan ang kanyang kasalanan, kailangan siyang mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos noon, kinakailangan siyang tumanggap ng banal na espiritu, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is upon you. So ngayon, ikaw ngayon ay tatatakan ng Diyos at ngayon, ikaw na ay kabilang sa katawan ni Kristo na siyang ulo. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Tama po ba? Mali. So ngayon, Mali. yun yung Huwag true ka muna church. magpatuloy No, kasi sir. mali. Huwag ka magpatuloy kasi mali. So ngayon, ito yung Huwag kang magpatuloy, Hindi, huwag kang teka lang. mag-preach kasi minali nga kita. Huwag ka na magpatuloy kasi minali ka. Mali yung mga pahayag mo. Huwag ka na magpatuloy. Itanong mo bakit mali. hindi. Sige, Brother Di ba Jendre, ito bakit yung mali? Panginoon Brother Jesus? Jendre, bakit mali? Bakit mali? Bakit mali sinabi niya? Bakit mali? Kasi yung mga unang sinabi niya, tama yun. No, na using the authority of Peter na ibinigay ni Panginoong Jesucristo, andun yung preach ni Pedro na pagsisisi, tama yun. Pero doon sa sinabi mo, nagagamitin ang kanyang pangalan sa pagbinyag para maligtas, mali yun. Bakit? Hindi yun ang utos ni Kristo eh. Sa paano pagbinyag. Kaya nga sinabi namin kaganina, yung pagsabi ni Pedro na sa pangalan ni Panginoong Jesucristo ay magpabinyag kayo, hindi yun para gamitin ang kanyang pangalan sa pagbibinyag.
Kasi kung Ayun. iwa-wide mo ang pahayag ni Pedro na yan, meaning to say in the authority of Christ. Ibig sabihin, ano yung utos ni Kristo? Yun ang gawin na paraan ng pagbinyag para sa iyong kaligtasan. Paraan Bakit? yun, Pastor. Bakit? Kasi sa panahon nila, Pastor, mayroong ibang uri ng binyag ang umiiral. Unang-una diyan kay John the Baptist, no? Acts 19:1-6, ginamit ang binyag ni John Baptist, pinalitan sa binyag ni Kristo. Hindi ibig sabihin na pangalan ni Kristo ang ginamit sa pagbinyag. No. Dahil ang utos ni Kristo, Matthew 28:19, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi yan sinabi binyagin sa pangalan ko lamang. Ngayon, Pastor, kung ang argumento mo na ginamit ang pangalan ni Panginoong Jesucristo kaya binyag sa pangalan ni Panginoong Jesucristo lang, tanungin kita, yan ba talaga ang turo nyo na dahil nabasa sa Acts 2:38 na binyagan sa magpabinyag sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, yun na ang gagamitin na formula sa pagbinyag? Yan bang paniniwala niyo, Pastor, na gagamitin ang pangalan ni Kristo sa pagbinyag dahil nabasa sa Acts 2:38? Yun ba? Dahil nabasa? Tanong ko muna sa'yo. Okay, sige sir. So, alam nyo, actually, hindi lang naman talaga Acts 2:38 ang nagsabi na bautismo ng isang Yes, taong pero makasalanan. isa-isahin natin to. Yan ba ang paniniwala niyo? Wag kang alam mo bro, sa Bible, sa So, Deuteronomy 6:4, ang panawagan ng Diyos sa mga tao, makinig. No? Sa Lucas, sabi ni Panginoon Hindi, sa sir. Kristo, makinig ang may pandinig. Sa Revelation, ganun din, makinig ang may pandinig. Maging be a good listener kasi tinatanong ka, wag kang lumihis. Kasi ang taong tinatanong na lumilihis, may problem yan. Ang tunay na Kristiyano, hindi lumilihis yan sa tanong. Tulad ng Panginoong Jesucristo nung tinanong siya ng mga Hudyo, sumagot Okay, siya tuloy ng na. tama. O hindi siya lumilihis. No? Okay na, Kaya sir. ang tanong ko sa'yo, Pasensya- kasi preach mo ka ganina using the Acts 2:38 na kaya kita minali kasi pinakinggan kita, sabi mo, ang kaligtasan, kinakailangan magsisi, tama yon. Pero sinabi mo kasi na kinakailangan ng tao mabinyagan sa pangalan ni Jesus. O yun, doon na sabi ko, mali yan. No, so dahil ba, sinabi ni Pedro na nabasa mo sa Acts 2:38 na ang binyag ay kinakailangan sa pangalan ni Jesucristo dahil nabasa mo sa Acts 2:38. Ang question ko, makinig ka sa question ha, sagutin mo ng simple lang to. Yan ba ang paniniwala nyo na dahil nabasa ay kinakailangang gawin na? Yan ba ang paniniwala nyo? Okay. So yan ay utos Hindi, ng Panginoon. hindi ko tinanong kung utos ba yun. Ang tanong ko sa iyo, kung yan ba ang paniniwala nyo na dahil nabasa nyo na sinabi ni San Pedro na magpabinyag sa baptize and Wala na repent ito. in the name of Christ. So yan ba ang paniniwala nyo na dahil nabasa nyo sa Acts 2:38 na sa pangalan ni Jesus, kaya ginagamit nyo ngayon ang pagbinyag sa pangalan ni Jesus? Yan ba ang paniniwala nyo? Na dahil nabasa, Okay. pinaniniwalaan nyo? Simple lang yung question, Tama. oo or hindi. Naniwala ba kayo na Okay. yan ang tamang formula dahil nabasa sa Bible? Yan ba? Oo o hindi? Oo, sapagkat si Pedro ay binigyan ng authority Okay. ng Panginoong Jesus. So Sa dahil kanya ang nabasa, susi, authority, pagbautismo sa okay, dahil kung ngayon tatanungin kita si Pablo na may authority din si Pablo eh. Basahin ko muna sa iyo, no, si Pablo may authority din. O may authority din si Pablo. Unang 2 Corinto 2:10, may 2 Corinto 8:10, mayroon siyang authority. So, dahil ba nabasa ang pangalan ni Panginoong Jesucristo, yun ang gawin. Eh paano kung may mabasa tayo na gamit ang pangalan ni Pablo sa pagbinyag? Gawin din natin yan. Okay. So binanggit mo na rin si Apostol Pablo sa pagbautismo, ano? So ngayon, sa Acts 19 chapter 5, Hindi mo na yan, bro. Bro, kaya nga, ito ko. buksan natin, sir. Inaalam ko yung consistency of your arguments. Kung gaano ka consistent sa arguments mo, kaya tinanong kita eh. Dahil ba sinabi ni Pedro na nabasa sa Acts 2:38 na gamitin ginamit yung pangalan ni Panginoong Jesucristo according sa nabasa sa Acts 2:38, sabi mo, yes, dahil may authority si Pedro, si Pablo may authority din. Sabi ni San Pablo na siya ay may authority. Ngayon, nagamit si Pablo ng salitang binyag sa pangalan niya, ibig sabihin, gawin din natin ang binyag sa pangalan ni Pablo. Okay.
Bakit? Wag mong ilis. Bakit naman kailangan binyagan ng isang tao Ayun, sa pangalan ayun. ni Pablo? Wag mo Ano nang nga eh, ilisin. tinanong kita Wala kanina. yun Dahil ba nabasa yun ang paniniwala mo? Okay, Sabi ako mo, natin yes. Kaya nga, bro, makinig ka. Ano? Consistent ba? How to be consistent? Tinatanong ko yung consistency of arguments mo. Makinig ka sa tanong. Kaya nga, tinitingnan ko yung consistency mo of arguments. Paano ka gumamit ng Bible? Kasi hindi porkit nabasa sa Bible na sa pangalan ni Panginoong Jesucristo kaya nagbinyag kayo dahil nabasa lang, hindi yun argument, hindi yun yung tamang formula kasi hindi yun ang utos. Kasi ang argument nyo, dahil nabasa, may authority si Pedro, nabasa sa Acts 38, nabinyag sa pangalan ni Kristo, kaya yun ang ginagawa namin. Si Pablo may authority din. Si Pablo nagamit sa pangalan niya, na sa pagbabautismo sa pangalan niya, ibig bang sabihin, magbinyag din tayo sa pangalan ni Pablo. Anong talata yan, sir? Sir, Ah, anong yun, talata yan, ibig sir? sabihin, hindi mo alam. Ibig sabihin, hindi mo alam. Pastor ka. Pastor ka, sabi mo. O sige, pakita ko sa'yo. Na nagbautismo si Pablo sa pangalan niya. Okay, hindi mo pala alam. Okay, basahin ko. Unang Korinto 1:13. Basahin mo to. Nabahagi Yung si ginaan. Kristo, ipinako sa krus si Pablo dahil sa inyo, o binautismohan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Oh, may pagbabautismo sa pangalan ni Pablo. Oh, Saan? Teka, sir. question. Okay, klaruhin natin yan. Hindi, Tanong question. yan, sir. Question mo na. Tanong, Question. question mark nga eh. May question mark nga eh. Ano? Tanong yan, sir. Ikaw ba'y nabautismal sa pangalan ni Kaya Pablo? nga, bro, ang question dito, dahil nabasa, Ang tanong dyan, bro, yung argument mo, Sir, pwede sir, ko na itanong bautismal sa'yo ang yan. tao sa pangalan ni- Yung sa argument pangalan ni mo, Pablo. yung argument mo, pwede kong itanong sa'yo yan. Bakit nyo ginamit, yun pa ang point ni San Pedro, na gamitin ang pangalan ni Panginoon Jesucristo. Pahayag lang din yun eh. Pahayag lang din yun. Bakit ko nasabing pahayag? Basahin mo yung konteksto nun. Tinanong siya, paano kami maligtas? Hindi tinanong si Pedro kung anong formula ng kaligtasan ng pagbibinyag. Paano Sir, kami maligtas? ano So pa- ang pinahayag ang pinahayag ni Pedro doon para ka maligtas, yung pamamaraan na itinuro ni Kristo. Kaya nga sabi niya, in the authority of Christ, sa iba sa Bible na salin, sa pangalan ni Jesus, hindi nangangahulugan na gawin yung binyag sa pangalan niya. Kasi hindi ngayon ang utos. Okay. Pero tanungin kita. Ako naman. Tanungin kita. Ano ang pinaka-utos ni Kristo pagdating sa binyag? Okay. Matthew chapter 28 verse 19. Oh, ano 'yon? Basahin mo. Oh, Sige, isabihin mo basahin sa amin ano. Sige, isabihin mo. Lagyan natin, sir. Sige, basahin mo. Okay, Ay, ano, basahin ko, sabihin sir. mo. O sabihin mo ano 'yon? Matthew 28:19. Ito may tatang. Praise God. Kaya't habang kayo'y Matthew 28:19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So nais ni Jesus na maging alagad niya ang lahat ng mga tao. Bautisman ninyo sila sa Jesus' pangalan. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, Mm. at ng Espiritu Santo. Ngayon ang tanong, ano Wag ang ka magtanong, pangalan ng Ama, ng Anak, Ako ang nagtanong sa iyo. Ngayon ang tanong. Tinanong kita eh. Tama ba yung nabasa mo na binyagan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Tama 'yon o mali? Okay, tama yon, tama. Tama ba Ngayon, 'yon? Dahil ano ang tama 'yon. pangalan? Dahil tama 'yon. Sir, Dahil tama 'yon. Tama sir, ba ang ginawa ni yun, Saglit. Tama 'yun, sabi mo tama 'yun. Tama ba ang gawa ng iglesia sa Apostolika Romana na magbinyag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Tama o hindi tama? Sir, ano ba ang pangalan ng Ama? Oh, walang sinabi ano ang pangalan ng Ama diyan sa talata, pero sa Old Testament Yahweh. Ano ang pangalan ng Anak? Yahweh. Ang Espiritu Santo Yahweh. Gusto mo patunayan ko sa iyo? Ano ang pangalan ng Anak? Yahweh nga. Sa Old Testament, sa New Yahweh. Testament, si Kristo na. Ayun, kaya nga sabi ko sa iyo eh. Kaya nga sabi ko Ano sa ang iyo, pangalan ng Espiritu Santo? Yahweh nga. Gusto patunayan ko sa iyo yan, si Yahweh ang Espiritu Santo? Ibig sabihin, kinakailangan bautisman tayo sa pangalan ni Yahweh. Kaya nga eh, ang point nga dyan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ibig sabihin pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, Yahweh, Ama, Anak, Espiritu Santo, nakuha mo, nagets mo? Ang Jesus, it's a divine title sa kanyang pagkatao. Ano ka pa? Ano ka ba nag-study ka sa Bible school? Hindi mo pala alam ang bagay na yan. Oh, So, ibig sabihin,
Hindi nyo alam ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Anong Santo hindi? na Sinabi dapat ko na nga, ibautismo sa sinabi ko na tubig nga at sa iyo, sa ang pangalan. pangalan ng Ama, Yahweh, ang pangalan ng Anak, Yahweh, ang pangalan ng Espiritu Santo, Yahweh. Yan ang pangalan talaga nila na sinabi sa Old Testament kay Moises. Pero naging tao ang anak, kaya na meron siyang divine title as human, yun yung Jesus niya. Yung Jesus, divine title niya yan, personal name niya sa pagkatao niya, Jesus. So ngayon, si Pedro nag-utos na bautismo ng mga tao na gustong maging alagad ni Jesus sa pangalan ni Jesus mismo. Sa Acts pangalan, 19:5. Tingnan natin ang utos ni Acts Pedro, 19:5. ang utos ni Pedro sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin in the authority of Christ. Para bang sinabi ba? Ito, bigyan kita ng analogy para madali mong unawain. Sinabi ng pulis, hinuhuli kita sa pangalan ng batas. Huwag mong sabihin yung batas may pangalan. Ibig sabihin, yung batas ang nag-utos sa kanya na hulihin ang pulis. May otoridad ang pulis manghuli ng mga may kasalanan. Hindi yung nangangahulugan na yung batas may pangalan. Nakuha mo? Yan din yung sinabi ni Pedro. Pagpabinyag sa pangalan ni Jesus, hindi sa ibig kalaruin sabihin nun, natin, sir. makinig ka muna para maunawaan mo. Hindi yun nangangahulugan na gamitin ang kanyang pangalan sa pagbibinyag. Ibig sabihin nun, in the authority of Christ. Ano yung utos ni Christ? Ano ba ang utos ni Kristo? Sabi mo pa nga tama yan na binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun ang utos. Ngayon kung lalabagin mo yun, idinilabag mo na si Kristo. Tama, mali? O ngayon, okay, sige ha. Tama ba? Tama ba na kapag nilabag mo ang utos ni Kristo, kapag nilabagin mo yung utos ni Kristo, nilabag mo na si Kristo. Tama ba, mali? Okay. Tama yun, tama. Kaya nga Tama sinabi naman Pedro, pala, naman nila hindi dapat gamitin mo kung ano yung formula na ibinigay. Ano ang formula na ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa pangalan ng Ama, Anak, Okay. Espiritu Santo, sa pangalan lamang niya? Alin sa dalawa? Okay, sabi ganito ha. Sagutin mo muna, Umayo bro. kayo sa buong sanlibutan. Hindi, pakinggan mo nga eh. Hindi Sige, ka naman sige. nagbibigay ng oras, parang kinig, maganda. Sabi kasi doon sa utos, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng tao. So alagad ni Jesus ano? At sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ngayon, ang tanong ngayon, ano ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na dapat ibautismo sa taong gustong magbalik loob sa Diyos? Yahweh So, na di ang ba pangalan nakita ng Diyos. Bro, ganito bro, wag mong iliteral na ang Ama may ang kailangan gawing pangalan binyag sa pangalan ng Ama, dapat yung pangalan ng Ama ganito. Hindi ganoon ang point. Binyagan niyo sila sa pangalan, meaning in the authority of what? Father, Son, and the Holy Spirit. In the authority of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yung pangalan, authority nga, onoma. Sa Greek, onoma meaning authority. Nung sinabi dyan, binyagan ang lahat ng tao sa pangalan ng, binyagan ang lahat ng tao in the authority of, aninong authority? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano sila? Sino? Ano yung Ama, Anak, at Espiritu Santo? Diyos. Yan yung personas ng Diyos. Kasi ang Diyos, iisa lang siya. Primero siyang tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi yun nangangahulugan na kinakailangan binyagan sa pangalan ng pangalan ng Ama. Ano bang pangalan ng Ama? Papalagay natin Yahweh. Ano binyagan sa pangalan ng Anak? Ano pangalan ng Anak? Jesucristo. Binyagan sa Jesucristo. Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Sabi sa John, Paraklet. So, binyagan kita sa pangalan ni Yahweh, sa pangalan ni Jesucristo at pangalan ni Paraklet. Hindi ganon. Bigyan mo, unawain mo yung ang lingwahe ng Biblia kasi ang Biblia may lingwahe yan. Hindi yan lingwahe ng tao, ang Biblia lingwahe ng Diyos yan. Pag sinabi diyan sa pangalan ng in the authority of, kaninong authority yun? God. Ano yung God? Father, Son, and the Holy Spirit. Yan ang point doon. Kaya nga sa pangalan ng Diyos, binyagan ang tao. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ibig sabihin, nabinyagan ka sa pangalan ng Diyos. In the authority of Ngayon, God. ito na sir, ano? Dito na tayo magtatapos. Request ko lang yung Acts 19:5 para klarado, kasi doon, masyadong klarado doon kung kaninong pangalan na bautismuhan, na-rebaptize yung mga alagad ni Juan Bautista. Ang Pati- Acts 19, yan ang point ko, brother, or pastor. Kung talagang pastor ka, no, pastor, I will respect your pagiging pastor, no? Pastor, ang Acts 19, bakit kaya nga sabi ko sa iyo, alamin mo ang historical context, bakit ginagamit nila ang word or ang term na sa pangalan ni Kristo.
Dahil unang-una, to ano yun yung ano ba yun? Yung ihiwalay ang binyag na turo na Kristo sa binyag na umiiral noong unang panahon. Halimbawa, binyag ni John the Baptist. Yan ang context ng Acts 19. Ang Acts 19:5, hindi yan ginamit ni Pablo para binyagan sa pangalan lamang ni Kristo. Mali nga yan. In the authority always of Christ. No, in the authority, paggamit sa pangalan sa paggamit ng pangalan ni Jesucristo, ang meaning niyan, kapatid o pastor, in the authority of Christ. Paliwanag yan ng mga scholar. Huwag mong kontrahin ng mga scholar. Hindi ka scholar eh. Sige sir, basahin ko na lang sir, basahin ko na lang. Hindi mamaya, babasahin ko mamaya para makita ng lahat. Pinapaunawa ko muna na ang Okay, Acts sige, 19:5 o ang Acts 19:5 ginamit ni Pablo yon para ihiwalay sa binyag ni Apostol ni John the Baptist. Kasi sa panahon kasi nila, hindi lang isang binyag ang umiiral. May binyag ng mga Isinis, yung sinasabi mong sekta ng mga Hudiyo. Nagbibinyag sila. Actually, yung binyag ni John the Baptist, doon galing. Doon niya natutunan yon. Binyag ni John the Baptist at binyag ni Kristo. Mayroong ibang uri ng formula ng pagbibinyag sa panahon nila. Mayroon pa nga binyag ng mga pagano eh. So para ihiwalay ang binyag na itinuturo ni Kristo, kaya ginagamit nila ang term in biblical sense na sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. But does not mean na yun ang gawing formula sa pagbibinyag. Kasi malinaw ang utos ni Kristo. Binyagan ang lahat ng tao sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So by your request, basahin natin ang Acts 19, umpisahan natin sa 1 hanggang 5 kung bakit sinabi sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. At least napaunawa ko na sa iyo bakit ginagamit nila yung term na in the name of Christ. No? Dahil una ipahiwalay yun sa ibang binyag na umiiral. So yan ang gusto ko munang ipaalam sa iyo yan. O basahin natin. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y, sa ano kayo binautismuhan? So nagtanong si San Pablo, bakit hindi nila kilala ang Espiritu Santo? Kaninong pangalan pala sila binautismuhan? Ito yung context ha. At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Don't tell me na sa bautismo ni Juan ginagamit niya, I baptize you in the name of my name. Ganon, hindi ganon. Ibig sabihin, pamamaraan ni Apostol Juan the Baptist yan. Pag sinabing bautismo ni Juan, pamamaraan niya kung paano niya bininyagan. Okay, so hindi ibig sabihin niya na si John the Baptist nagbautismo gamit ang kanyang pangalan. I baptize you in my own name. Hindi ganun kapatid, hindi ganyan ang pagbabasa ng Bible. O basahin natin patuloy. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Anong bautismo kay Juan? Pangalan niya o bautismo ng pagsisisi? Okay, tuloy. Sagutin mo muna, anong bautismo ang ginagamit ni Apostol na Juan the Baptist? Bautismo ni pangalan ni Juan o bautismo ng pagsisisi? Para malinaw. Pagsisisi. Pagsisisi. Sa pagsisisi yan, sir. Kaya nga, di ba? Yan ang formula yan ni Bro. Ang pag sinabi kasing pangalan ng bautismo, ibig sabihin, pamamaraan ba? Ang kay John the Baptist, pangalan ni Juan, Bautista na panagbinyagan, ibig sabihin, yung kanyang pamamaraan. Ang pamamaraan ni John the Baptist sa pagbinyag is pagsisisi. Baptism of repentance. Huwag kang magmadali para maunawaan mo ang Bible. Pinapaunawa nga sa iyo kasi pastor ka pa naman, nagtuturo ka tapos mali-mali ang tinuro mo. Di ba at least ito maturo mo ito sa mga sa mga student mo diyan. O ulitin natin, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, hindi ng kanyang pangalan. Okay? Na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating na sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. O maunawaan mo na ngayon. Ano ang point ni Pedro? Hindi yung gamitin ang pangalan ni Jesus. Katulad lang sa sinabi na nabautismohan sila sa pangalan ni Juan. O tanungin kita dito sa 3. Kasi parang tuwang-tuwa ka na may nakabanggit ang pangalan ni Jesus. O ito. At sinabi niya,
o sa nawala ito sa 3. At sinabi niya kung gayoy sa ano bautismuhan sa ano kayo na bautismuhan, at sinabi nila sa bautismo ni Juan. Itong sa bautismo ni Juan, ano to? Ginagamit ni Juan ang kanyang pangalan o hindi? Bautismo nga sa pagsisisi. Pero ibig- kinakailangan sila sumampalataya. Ibig sabihin hindi siya literal na bautismo sa pangalan ni Juan. Sir, Ay, hindi, bakit pa natin sagutin mo muna, bro. Sagutin mo muna para lalo mo maunawaan na ang pagsabing sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, hindi yan nangangahulugan, bro, o pastor, na gamitin mo ang pangalan ni Panginoong Jesucristo sa pagbibinyag. Hindi yan ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. No? Dito, inamin mo pag sinabing bautismo ni Juan, hindi yan nangangahulugan na nagbinyag si Juan sa kanyang pangalan. Tama, mali? Okay. Tama So ba, mali? ngayon, Tama ba mali na yung Wag na- bautismo ni Juan, hindi yun nangangahulugan na ginagamit ni Juan Bautista ang kanyang pangalan sa pagbibinyag? Tama, mali? bakit naman gagamitin ni Juan? Kaya nga yun ang point doon. So sa Bible, naunawaan mo na ngayon. Naunawaan mo na sa Bible, hindi ibig sabihin ginamit ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Yun na ang gagamiting formula sa pagbibinyag. Mali yun. Sa Bible, sa pangalan ni Jesucristo, ang ibig sabihin, in the name. Ibig sabihin, in the authority. Kasi nga sa panahon nila, may binyag na ginagawa si John the Baptist. Para maiba yung binyag ni Panginoong Jesucristo sa binyag ni Juan, kaya ginagamit yung term na sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin, sa pamamaraan ni Kristo na itinuro. Kaya nga dyan sa Matthew 28:19, ang sabi niya, ituro nyo sa kanila, ang lahat ng itinuro ko sa inyo, turo ni Kristo yun. Anong turo niya sa pagbibinyag? Anong turo niya sa pagbibinyag? Pakisabi nga ulit, ano yung turo ni Kristo sa pagbibinyag? Sa pangalan ng? Pastor, ano yung turo ni Kristo sa pagbibinyag? Sa pangalan ng? Okay. Ang sabi doon, ilang bautisman sa pangalan singular Singular. ng Ama, Ng Ama, Anak, ng Anak, at ng at ng Espiritu. Espiritu Santo. So yun So, ang ibinigay. ano ang pangalan ng Ama? Hindi nga, authority ngayon bro. Hindi ngayon. Hindi yung literal na ang Ama may hindi yung literal na ang Ama ang pangalan ng Ama ang gamitin. Hindi yung literal na pag sinabi kasing pangalan, para maunawaan mo, pastor, pag sinabing pangalan, authority. Binyagan sila sa pangalan ng, binyagan sila sa authority ng Ay, Ama, sir. authority ng Anak, at authority ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yun ang gamiting formula na itinuro ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi yun ang nangangahulugan. Para maunawaan mo, pastor, para maunawaan mo na kasi pastor ka ay natuturo ka, makakaligaw ka niya, makaka-impyerno sa mga tao yung ginagawa mo. Ulitin ko. Okay. So ngayon, Ang pagsabi din ng Panginoong Jesucristo sa pangalan ng, hindi nangangahulugan yun na kinakailangan gamitin ang pangalan ng Ama sa pagbinyag, pangalan din ng Anak, at pangalan din ng Espiritu Santo sa pagbinyag. Hindi yun ang point. Binyag sa pangalan ng Diyos yun. So, Dahil ang Diyos, mayroong isang Diyos. Makinig ka muna, pastor. Ang isang Diyos, mayroong tatlong personas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, ang binyag ng Diyos ang dapat panangan ng mga tao. At anong binyag na yun? Yun ang tinuro ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Okay ako na magsalita, sir. No? Kaya nga, masabi ko talaga na ang inyo pong reliyon ay, sabi natin, Christianity. Ang sekte ninyo ay Trinity. At ang inyong organization ay Roman Catholic. Mali. Kasi Trinity nga eh. Mali Trinity nga. ang inyong... Ang Trinity is a doctrine, hindi Kaya sekta. nasabi mo yan. Kasi, Hindi sekta, makinig ka, no? Ang Trinity is a doctrine, hindi sekta. Ano ka ba? Ang sekta kayo. Ang Christianity, sekta ng mga Hudiyo. Hindi mo alam yan? Theology to. Sa theology, ang Kristiyano, sekta ng mga Hudiyo yan. Ang Christianity, sekta. Anong religion ng Christianity. kaya nga Sir, at the same time, Christianity, religion po yun. religion nga at the same time sekta siya ng Hudiyo kasi nung panahon ng mga apostol, kinilala yan na sekta ng mga Hudiyo. Saan ba galing ang mga Hudiyo? O mga Kristiyano sa Hudiyo hindi. Hindi, ang pinag-uusapan Saan natin galing religion. ang mga Kristiyano, saan galing? Hudiyo o hindi? Nang una talaga. Okay, Organization. nang una, okay, so yung Saan galing? Christianity- Sagot na agad, huwag ka na magpaligoy. Saan galing ang mga Kristiyano? Hudiyo hindi.
Sodyum. Oh, Sodyum, Hudyo. di ba galing Ano ang ano? tawag? Ano ang tawag sa isang pananampalataya na may pinanggalingan? Sikta, hindi. Okay, sige na tayo. Oh, yun. Christianity. Oh, yan ang tamang theology. Huwag kang maggawa ng sarili mong theology. Ang Trinity, paniniwala yan ng mga Kristiyano. Ano ang pagkakilala sa Diyos? Hindi yan sikta ang Trinity. Ano ka ba? May sarili kang theology. Sir, Saan mo- ito paliwanag ko sa iyo. Saan mo nabasa na ang Trinity ay sikta? Okay, ako naman magano sa iyo ha. Hindi, saan mo nabasa Paliwanag mo ko na sa'yo, ang makinig Trinity ka ay muna. sekta? Saan mo nabasa na ang Trinity ay sekta? Kasi mahirap yan, Okay, sir, Pastor. di ko Yes, Pastor, mahirap kasi yan eh. Magsasabi ka na ganito, pero wala kang evidence. No, lahat ng sinasabi mo is equal lang yan sa hindi katotohanan. Pag wala kang may pakitang ebidensya, may ebidensya ka ba? Na nagsabi, kahit sinong scholar na nagsabi, ang Trinity is a sect. Meron ba? Trinity is sekta o sa'yo lang yan? Okay, so ngayon, ito na sir ha. Pakinggan mo ako. Sa Judaism, meron 3 sekta. Para dagdag ito sa inyong kalaman, tinatawag nating Pharisees, Sadducees, at Herodians. Hindi nga lang 3. So Hindi lang 3 kasi ang Kristyanismo, bro, ang Kristyanismo, sekta ng Hudyo yan. Sa totoo lang, in the first century. Di mo Sir. alam yung pinagsasabi mo eh. hindi tayo sir magkaintindihan kasi hindi mo na ako pinapasalita eh. Pero laban niya. Kasi mali kasi yung pinagsasabi mo. Wala na rin. Wala nang halaga yung pag-uusap kasi ayaw mo kong pagsalitain. Kaya hindi mo na unawaan. Hindi, kinokorek lang yung Okay. sinasabi mo, bro, na hindi 3 lang. Pasalitain mo muna ako. 2 minutes. Sige, go Okay. ahead. So, meron 3 sekta hanggang 4. Ang Pharisees, Sadducees, Herodians. So, yung Pharisees, magkaiba ang paniwala nila ng Sadducees. Ang Sadducees, di naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang Pharisees naman, naniniwala sa muling pagkabuhay at sa Espiritu. Ang Herodians naman, bagaman sila ay Judaism, sila naman ay mga follower ni Herodes. So ngayon, meron silang isang reliyon pero may iba't ibang sekta sila. So ngayon sa Christianity, sekta ng paniniwala, sa Christianity meron ding magkakaibang sect na paniniwala. May naniniwala, merong isang Diyos at meron lang isang personang Diyos. Di ba? O meron namang naniniwala isang Diyos at meron namang naniniwala isang Diyos at merong 3 personang Diyos, Trinity nga. At meron naman naniniwala na may Arianism na tinatawag. So ngayon, makikita natin, ang religion talaga ay Christianity. Monotheism, oneness, Trinity, yun yung mga sect makikita natin. Tapos ngayon, yung organization, ako United, aking organization ay United Pentecostal Church, nakabilang ako sa religion ng Christianity. At the same time, ang sect ko ay monotheism, oneness. Sir, naniniwala sa isang Diyos at meron lang siyang isang persona. Nung ang Diyos ay nagtatawang tao. So sa inyo naman, naniwala rin kayo sa isang Diyos pero Trinity nga lang. Meron kayong tinatawag na Trinity o 3 persona. Binubuo ng 3 persona ang Diyos. So ngayon, ang inyong church organization ay Roman Catholic. So kaya, yung Roman Catholic is organization po. Okay? So ngayon, magkaiba tayo ng baptism formula. Kami oneness, ang baptism namin ay in Jesus' name, ayon sa Bible na nabasa natin. At kayo naman, ang water baptism ninyo ay sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Dahil naniniwala kayo dahil kabilang kayo sa sekta na Trinitarianism. Nakukuha niyo po ang punto, sir? Yes, nakuha ko yung tama yung sinasabi mo kasi may ibang perspektiva ang tinatawag nating relihiyon ngayon. Kasi kayo, part din kayo ng relihiyon eh. Ibang relihiyon nyo. Pero ang pinag-uusapan dito, yung relihiyon nyo, tama ba yung pag-uunawaan nyo sa banal na kasulatan? Tulad ng sinabi mo, iisa lang ang persona ng Diyos. Saan mo naman nabasa dyan? Saan mo naman nabasa? May isang persona ang Diyos. Sinabi mo, ang paniniwala nyo, pagbibinyag sa pangalan lang ni Kristo, patunayan mo yan. Yan nga ang utos. Di ba? So, ang pinag-uusapan dito bro, hindi kung
ano kami. Ang pinag-usapan natin dito kung tama ba yung paniniwala na pinaniniwalaan mo ngayon according to the Bible. Halimbawa, Diyos tayo. Sa Diyos tayo, kaya mo bang ipatunayan sa amin na iisa lang ang persona ng Diyos? Using the Bible, kaya mo o hindi mo kaya? Ayon sa Bible, sir, opo. Isa lang talaga ang persona ng O Diyos. sige, paano mo, saan mo nabasa na isa lang ang persona ng Diyos? No, bro. Kasi sabi ng Bro, Bible, sabi mo, kaya mo without patunayan. controversy- Bago ka sumagot, makinig ka sa tanong. Napapansin ko sa'yo, hindi ka marunong makinig ng tanong, bro. Eh. Sagot ka lang ng sagot, wala ka sa tanong. Wala sa tanong yung sagot mo. Makinig ka ng maayos, ha. Sabi mo, kaya mong patunayan na isa lang ang persona sa Diyos according sa Bible. Basahan mo ako Opo. na ang Diyos ay mayroong isang persona lang. Basahan mo ako. Okay, basahin mo, sir, ang 1 Timothy 3:16, without controversy. 1 Timothy great is the 3:16 ha. mystery of God. Ako magbabasa. Ako magbabasa kung may sinabi bang 1 Timothy 3:16 na isa lang ang persona ng Diyos. Basahin ko. 1 Timothy 3:16. Iba dito, manifestation to eh. Ang ginagamit dito, hindi naman persona eh. Okay, basahin mo, sir, sa King James. Oh, sa King James nga, kaya nga Without manifestation to. controversy, great is the 1 Timothy 3:16. Manifestation to, ibig sabihin, nahayag ang Diyos anak. 1 Timothy, asan ba yung Timothy? Ayun. 1 Timothy 3:16. Basahin ko sa King James Version na manifestation to, bro, hindi ito persona. Ang tanong sa'yo, persona, kaya nga sabi ko sa'yo, be a good listener. Kung ano yung tanong, makinig ka muna sa ano ko, makinig ka muna sa ano ko, sa pahayag ko. Pastor, be a good listener. Be a good listener ba? Kay ano man tayo mga Bible ano man tayo, Bible nag-i-study tayo ng Bible. So dapat alam natin paano makinig kasi panawagan niya ng Diyos. Shema Israel. Israel, listen. Hindi yung sagot ka lang ng sagot. Ang tanong sa'yo, persona. O at tingnan natin dito yung ginagamit mong talata. May persona bang ginamit dito? Basahin natin ha. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest. Manifest naman, hindi naman persona eh. In the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive unto into glory. Based sa binigay mong talata. Alam mo, hindi namin alam yan. Based sa binigay mong talata, anong sinabi? May isang persona ang Diyos or God manifest in the flesh. Alin sa dalawa? Okay, so God manifests in the flesh. Ano yung tanong ko sa'yo? Ano yung tanong ko sa'yo? Ano yung tanong ko sa'yo? Was God, ano ba ang tanong ko sa'yo? Was God manifest in the flesh? Or there is only one person of God? Alin sa dalawa yung tanong ko? Yun nga yung bodily form ang ibig sabihin ng persona, sir. Ano? Bodily form, ang Diyos na sa laman, naging bodily form siya. Sige, pagbigyan kita, no? So, para sa iyo dahil isa lang ang persona, yung isa lang ang persona ng Diyos, 1 Timothy 3:16, nahayag sa laman ang Diyos. Okay, nahayag sa laman ang Diyos. So, yung Diyos, sino yung Diyos na nahayag sa laman? Sino yung Diyos na nahayag sa laman? Ang anak or yung ama? Tito 2:13, nahintayin yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, Anak meron lang siya naman or isang ama? Diyos, si Jesucristo. Anak siya or Meron ama? pa- Yung Jesucristo, anak meron pa or bang- ama? Both. Ako at ang ama ay isa, John chapter 10 verse 30. But, ibig Ang mong nakakita sa sabihin, amin ay nakikita na sa ama. okay. So, ibig mong sabihin, nung hindi pa siya ipinanganak, siya yung ama. Tama. Amen. Amen. Nung ipinanganak siya na yung anak. Oo. Okay, Nahayag so sa ito yung laman. question. Ito yung question. Siya pala yung ama nung hindi pa siya ipinanganak. Saan siya nung hindi pa siya ipinanganak? Nasaan siya? Nung hindi pa siya ipinanganak. Spirit siya nun eh. O saan nga siya? Nasaan Okay. siya nung hindi pa siya ipinanganak? Nasa liwanag, hindi Sabihin na lang natin langit. Nagliwanag ka pa eh. Kasi pag umabot tayo sa liwanag, hindi mo naman masasagot yung tanong ko sa liwanag. Nasa langit. So nung naging anak siya, nasa langit na ba siya? Wala na. Bakit mo lilimitahan ng Diyos? Oh, Omnipresent nga ang Diyos. umipresent. Ang pagkatao, ang Pagkatao. pagkatao ni Panginoon Jesucristo hindi ba limitado? Without controversy nga, Without sir. controversy. Kasi may Ay, sabi mo lang yun.
Hindi, ganito yung question ko. Ayusin mo yung pagsagot yung tanong. Nung hindi pa siya naging anak, siya yung ama, sabi mo. No, tama. Di ba tama? In creation. Nung hindi pa siya naging tao, siya yung ama. Makinig ka sa tanong. Nung hindi pa siya naging tao, siya yung ama. Nung naging tao siya na yung anak. Tama. Siya naging anak in redemption. May purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Okay lang. Sige lang. So, sino yung natira sa langit? Sino yung natira sa langit nung naging anak siya? So, ibig sabihin ba, limitado ang Diyos natin? Hindi limitado ang Diyos. Hindi limitado ang Diyos. Okay. Bigyan kita ng ano, halimbawa. Manaog Yung siya. lobo. Kasi, hindi, ito, may tanong ako sa iyo dito. May tanong ako, kasi para sa iyo Para sa iyo, wala nang, ang ama, naging tao na nga, ibig sabihin, wala na siya sa langit ngayon. Hindi ba? Sir, ang tanong, sir, ilan bang alam mong Diyos? Dalawa. There's only one God. Isa, Nehemiah 9:6, iisa lang ang Diyos, isa lang ang tagapag-creator. Brother John Ray. Oh, Wala ka ba ng isang Diyos na Napunta kayo sa katawang ano, Brother John Ray, sa oneness. nagpahayag siya, oneness daw eh. Ito sa Bukas na John. lang siguro. Bukas na siguro tayo papatuloy. Tama na, sir. Tama na, sir. Alas Ano? 12 na rin no? Sayang. Balik ka bukas, bro. Pag-usapan natin Balik ka ano. bukas. Atin na bukas naman bukas, bro. Yung oneness naman, bro. Ano Ako- ba talaga ang Diyos? Ako ang harap sa kanya bukas, Brother Jando. About sa Sige. Ipaubaya ko sa iyo yan bukas. isa ba talaga ang Diyos o tatlong persona ng Diyos? Bukas, Pastor, ano ka? Ang Diyos is sa kanya isang persona lang. Sa akin tatlong persona ng Sa'yo Diyos. tatlong persona, pero isang Diyos lang yon. Isa lang. Sige. Kasi baka kasi sabihin niya Ang tatlo tanong yung ko Diyos sa mo kanya eh. kasi kanina, ang tanong ko sa kanya, Brother Jando, kanina, saan niya nabasa sa Bible o kaya ba niya patunayan na ang Diyos ay isa lang ang persona? Ang ginamit niya, 1 John 3:16, hindi naman sinabi dyan sa 1 Timothy 3:16, hindi sinabi sa 1 Timothy 3:16 na isa lang ang persona ng Diyos. Ang sinabi sa 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh. Sino yung God na nag-manifest? Yun yung anak. Huwag mong sabihin yun yung ama. Yun yung anak, hindi yung ama. Kaya Kasi tanong ko yung sa iyo ama, eh. hindi nakita. Sabi niya ba rin dyan do, ang ama daw yun yung naging anak. Tanong ko siya, sino natira sa langit? Wala na ngayon kung siya yung anak, siya yung ama. Wala nang ama sa langit ngayon. Sige, bro Jomar. Bukas. Bukas ng gabi, bro Jomar. Balik ka, bro Jomar. Bukas ng gabi. Atin talakayin naman kung ang Diyos ba ay isang persona lang o tatlong persona. Yun ang ating talakayin bukas. Payag ka. Bro Jomar. Hindi na siya sasalita. Nawala. Baka na ano siya na off. Baka na ano siya. Sige. Sabihin ko na lang yung contact niya. Sabihan mo rin dyan, mapasok siya uli bukas. Kami naman mag-usap niyan, Brother Jando. Sige. So, maka-relax ako bukas. Sige, ako ang harap sa kanya bukas. Isa persona ng Diyos, isa o tatlo ba talaga? Sige. So, ako, maka-relax ako bukas. Okay, paburo ko dyan. Sige, pakisabi, bro. Balik siya bukas. Balik siya bukas. Topic, kung ilang persona ang Diyos. Ilang persona ba meron ang Diyos? Isa o tatlo. Yan. So, aking chinatyo ko yung yung contact niya para natin para matuloy ito bukas. So, maganda yung nangyari ngayon na talakayan. Kahit isa lang siya, at least kung saan siya napunta, iba-ibang issue naman yun.